Hello mga ka-crazy cake! So for today's video, samahan niyo akong gumawa ng custard buko pie. Super dali lang siyang gawin and syempre patok ito pang negosyo. And maganda rin itong pang pasalubong. Sikat kaya ito sa mga lugar ng Batangas, Tagaytay. Ang mga sasarap ng mga buko pie nila doon. Pero yung gagawin natin is yung custard buko pie. Kasi yung kadalasan natin nakikita na buko pie ay may cover sa top. So tara, gawin na natin. So first, maglagay lang tayo ng 2 cups ng all-purpose flour. And make sure nyo na sifted yung all-purpose flour. And then maglagay lang ng softened butter. Half cup lang ng softened butter yung ilalagay. And then mag-add lang tayo ng 100 ml cold water. So bakit nga ba cold yung inilalagay? Ito ay nagtutulong para maging softened and flaky yung crust ng ating dough. So next, maglagay lang ng 3 tablespoon na sugar, half teaspoon ng salt, and 2 egg yolks. Pero yung egg yolks, optional lang. Pwede ring hindi nyo na siya lagyan. Pero ako mas prefer kung lagyan ng egg yolk para mas maging malambot and para yung color niya maging yellow. Huwag na kayong gumamit ng mixer kasi madali lang naman siyang i-mix gamit yung mga kamay. Lagay lang sa cling wrap and then i-rest siya sa ref ng 30 minutes. So while waiting sa 30 minutes, mag-prepare na tayo ng custard. So maglagay lang ng isang big can ng Alpine sa isang bowl. And then nag-add lang ako ng 1 can and half can ng Alaska condensed milk. Pero kung gusto nyo ng matamis, pwede ring iubos nyo yung 2 can ng Alaska condensed milk. And then maglagay lang ng 6 large whole eggs sa mixture. Sa paggawa ng custard filling, lagi ko tong sinasabi sa mga vlogs ko, gumamit kayo ng Alaska condensed milk and Alpine. So ito, nag-add lang ako ng powdered milk. So isang maliit lang ng pack ng Alaska powdered milk and optional lang naman ito. Mas nagiging malinamnam kasi yung custard pag may powdered milk. And kailangan nyo salain yung custard para maging soft and pino siya. Salain nyo lang ng 3 beses or pwede ring 4. Pwede nyo mang limahin. Depende sa trip nyo. So this time, maglalagay na tayo ng crust sa molder. So kailangan manipis na manipis talaga yung crust na ilalagay nyo sa molder para malalasapan nyo talaga yung custard filling or yung buko sa loob pag kinagat nyo na. Pero dito sa nagawa ko, medyo makapal. So kailangan nyo talagang nipisan. So sa ganitong recipe, makakagawa ka na ng 7 to 8 pieces na custard buko pie. So, kailangan lang natin buslutan. Anong bang buslutan sa Tagalog? Ba, Diyos ko, abunib lang budlay. O, tayo na pa-research pa ako kung ano yung buslutan. Butasin pala, butasin. So, kailangan natin butasin yung ilalim para mawala yung mga air. So, yung buko na ilalagay natin dito, kailangan hugasan na siya. Kailangan yung hugasan ng tubig bago nyo ilagay dito sa crust para hindi siya madaling mapanis. Mas masarap kung maraming buko yung buko pie dito sa loob kasi para pagkagat mo, marami talagang buko kang makakain. So, yung price ng buko namin dito ay nasa 35 per piece. So, marami pa ngang sobrang buko dito. Actually, sa 35 pesos mong buko, marami ka nang magagawa na pie. So, ay nailagay na natin yung custard filling na prepare natin kanina. Grabe, ang sarap talaga and napaka-creamy itong custard buko pie. And pwede rin itong gawing creme brulee. Plano ko nga sana gawin siyang creme brulee. So, napaka-simple lang kung gusto nyo siyang gawing creme brulee sa itaas. After nyo siyang i-bake, lagyan nyo lang ng sugar sa itaas and then gamitan nyo ng ano tawag doon? Torch. So, ito, i-bake nyo lang siya under 125 degrees Celsius for about an hour. Kailangan kasi mahina lang yung temperature ng pagluluto dito para hindi mag-curdle yung egg dun sa custard. So, hindi ko na nilalagyan ng water kasi maiba nilalagyan yung water dun sa ilalim. So, eto diretso na siya pasok sa oven. And eto na yung finished product. O, diba? Napakaganda and napaka-creamy. Hindi na siyang lagyan ng sugar and then i-torch. O, diba? Napaka-social sang tingnan. Actually, gumagawa ako nito, hindi pang benta. And hindi ko pa na-try na ipagbenta ito. And plano ko pala. Kadalasan kasi, pag nagluluto ako nito, kami lang yung kumakain dito sa bahay. Ang ganda ng pakagawa ng crust. Napaka-malinamnam and super perfect siya sa custard filling. Halos 3 piraso nga nang naubos ko. Kaya grabe talaga ang sarap nito. So ano pang hinihintay nyo? Try nyo rin gumawa ng ganito and let me know kung ano ba yung kulang or ano ba yung kakalabasan ng gawa ninyo. So hanggang dito lang. Salamat sa pagtanaw.